Samahan niyo ako sa Kapitulo 7 ng Hebreo. Hallelujah. So, Hebrews chapter 4, chapter 7. Medyo mahaba-haba yung ating babasahin, mga kapatid. At nawag sa may ling oras, depende sa daloy ng ating Panginoon. Dito naman sa Dagmay Church, ay hindi ako basta-basta nagpapadala sa oras. Depende sa daloy, hanggat may binibless ang Panginoon, hanggat may kinakausap ang Panginoon, ay doon tayo nakabase, mga kapatid. Kahit ang iba dyan, nakakanta, tulog na, nasa may ibang mga people dito, balik sa pwesto, mga kapatid. Huwag niyo pong maging ugali ang ganyan. Lahat ng yung people nasa harap. Balik po sa harap, lahat ng yung people. Ipakita niyo sa mga datihan, mga kapatid, kung anong nararapat. Amen? Amen. Tinuod, dili. Tinuod, good. Hebrews chapter 7, verse 1 to 4, tapos talon tayo, mga kapatid, ng 14 to 17. Uno, mga 4, sapagkat itong si Melchizedek, hari sa Salem, saserdote ng kataas-taasang Diyos, na siyang sumalubong kay Abraham sa pagbabalik na galing sa paglipol sa mga hari, at siya'y pinagpala niya. Dos, na siya namang binabahagihan ni Abraham ng ikasampung bahagi o tithes ng lahat, na kung sasaysayin, una-una siya'y hari ng katwiran, at sa kahari naman sa Salem. Tandaan niyo itong talatang 2, babalikan ito ngayon, kapatid. Na sa makatuwid ay hari ng kapayapaan. Res, na walang ama, walang ina, walang tandaan ng lahi, walang pasimulan ng mga araw, ni katapusan ng buhay man, na dapat naging katulad ng anak ng Diyos, ay nanatiling saserdote magpakailanman. Nililinayin nga ninyo kung gaano ang kadakilaan ng taong ito na binigyan ng ni Abraham na patriarka ng ikasampung bahagi ng mga pinakamagaling na samsam. 14, talo tayo, talatang 14. Verse 14, sapagkat maliwanag na ang ating Panginoon ay lumitaw mula kay Huda, na tungkol sa angkang yaoy walang sinalitang anuman si Moises hinggil sa mga saserdote. At lalo pang napakaliwanag ito kung ayon sa inyo, kung ayon sa anyo ni Melchizedek ay limitaw ang ibang saserdote na ginawa hindi ayon sa kautusan ng utos na ukol sa laman, kundi ayon sa kapangyarihan ng isang buhay na walang katapusan. Talatang 17, sapagkat pinatotohanan tungkol sa Kanya, ikaw ay saserdote magpakailanman, ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Hallelujah. Pagpalain ng Diyos ng kanyang mga salita ay sandaling manalangin sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, muli po kami lumalapit kasama ang iyong lingkod, Panginoon. Wala po akong magagawa sa ganang aking sarili, Panginoon. Hayaan niyo po ang setang ito ay magbigay, Panginoon, ng pag-asa, pagtutuwid, pagkatama, pagpapalakas ng pananampalataya, Panginoon, ng bawat kapatiran. Kayo po ang magbigay sa kanila ng mga inaasahan po nila. Kayo po ang magbigay, Panginoon, ng mga bagay na hinihingi nila para sa espiritual nilang buhay. Gamitin mo lamang ang iyong lingkod sa tanghaling ito. At Panginoon, minsan pa, dalangin ko, Lord, na patuloy ka magbigay ng conviction sa puso ng bawat isa. Ito'y tumimo sa aming puso at isipan upang patuloy naming maging pamantayan sa buhay namin. Mag-usap ka, Panginoon, sa nangangailangan po ng mensaheng ito, O Diyos. Hallelujah. Dumaloy ang iyong Espiritu Santo, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Upang patuloy, Panginoon, makita po ng bawat isa, Panginoon, ang kapangyarihan mo, O Diyos, sa kanilang buhay. Through this message, Lord God, we pray, Panginoon, na ikaw ang patuloy na kumilos, hindi ang buhay ko, Panginoon, hindi ang sarili ko ang makita at mahayag, kundi ang kapangyarihan mo. At kayo na pong bahala sa nalalabing oras, sa pangalan mo, Panginoon Jesucristo na aming Diyos. Amen. Amen. Wala tayong palakpakan ng ating Panginoon. Literal. Symbolical at spiritual na mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Dalangin ko makuha ng bawat isa ang iuutos ng pinakapunong pare. Ano na po ba kayo marinig ang iuutos ng pinakapunong pare? Ano po ba kayo? Hallelujah. Hallelujah. Yes, God. Hallelujah.
Diyos ng pinakapunong pari. Maaaring hindi niyo po kilala si Melchizedek, mga kapatid, na ating karakter na nabanggit kanina na binasa ng Biblia. Sapagkat hindi malimit na magamit sa mensahe si Melchizedek, hindi ko pa rin ito masyadong naririnig sa ibang mga pangangaral kahit mga ako ay ordinaryong kaputaan pa lamang, mga kapatid. Pero nung makilala ko si Uncle, hallelujah, Melchizedek, angkelin ko na lang, mga kapatid, o Lolo Melchizedek, hallelujah, nagkaroon ako ng interest na pag-aralan ng kanyang buhay, pakinggan ang istorya ng kanyang buhay, at alamin ano ang dahilan ng kanyang pagparito, hallelujah, ng kanyang pag-iral sa mundong ito, mga kapatid, at ano ang dahilan ng kanyang pagiging pinakapunong pare. Ang sabi ng Genesis chapter 14 verse 18, si Melchizedek na hari sa Salem ay naglabas ng tinapay at alak at siya'y saserdote ng kataas-taasang Diyos. Ang konteksto, ang kapit ng talatang ito, hallelujah, nakita sila ni Abraham. At si Abraham bilang patriarka, bilang isa sa mga, hallelujah, pioneer, nagpasimula ng pananampalataya sa ating Panginoon, ay nagkaroon ng recognition, paggalang, pag-honor kay Melchizedek. Dahil lumang tipahan, hallelujah, kapag ang pinakapunong pari ay nasa templo, sila ang inatasan ng Diyos bilang representative, hallelujah, para mag-alay ng maraming handog. Hindi lamang para mag-alay ng maraming handog, para alanayan ang mga Israelita palapit sa ating Panginoon. Ang mga paring saserdote ng panahong iyon, ang para sa natin ngayon ay mga pastor, mga teacher, mga evangelist, hallelujah, na inaakay sa atin, na tinuro sa atin ng Panginoon na mag-aakay sa Diyos, magdadala sa ating Panginoon, lalo tigil sa usapin ng spiritual, mga kapatid. Yun nga lang, walang masyadong intro si Melchizedek, walang masyadong pagkakilanlan, bagay na inamin ni Apostol Pablo kanina. Na siya walang pasimula, walang talaan ng buhay, hindi malinaw kung ano kanyang pinagalingan. Ngunit alam niyo ba, mga kapatid, ang taong ito ay mayroong kadakilaang taglay sa Panginoon. Sapagkat siya pinili ng Diyos bilang saserdote, bilang pinakapunong pari, mga kapatid. At sabi ng awit chapter 110 verse 4, sumumpa ang Panginoon at hindi magsisisi. Ikaw ay saserdote magpakailanman na ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Ang sabi ng Panginoon, mabubuhay magpakailanman ang taong ito. At ang pagkasaserdote nito ay mamamalagi habang buhay. At ito ay propesiya, hallelujah, ng mga awit na ang saserdote ito ay may kinalaman sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Amen. Hallelujah, interesado na po ba kayo? Handa na po ba kayo malaman Amen. kung ano ang sinasabi ng saserdote ito sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid? Sadyang napakadakila ng tao ito, mga kapatid, kahit maikli ang kanyang kwento. Kahit ganun lang ang entrada ng awit chapter 110, at hindi man tiyak kung anong klaseng tao siya, mga kapatid. Pero masasabi ko sa kanyang salita ng ating Panginoon sa kanya, dakila talaga ang tao ito, mga kapatid. Hindi mapapasibalian ang kadakilaan ng tao ito, mga kapatid. Kaya ang aklat ng mga Hebreo, partikular sa kapitulo 7, mga kapatid, ang sabi ng talata, hallelujah, na ating binasa kanina, sa kanyang kadakilaan, siya'y kinilala ni Abraham. Kaya si Abraham ay nagbigay sa kanya ng 10 bahagi. Na para sa kalaman ng lahat, na ang ating katuruan matungkol sa 10 bahagi ay hindi nakabase sa kautusan ni Moises. Kasi wala pa ang kautusan ni Moises, mga kapatid. Umiiral na ang tinatawag na 10 bahagi. Kaya ito ay nasa ilalim ng biyaya na nanggaling sa Diyos na siya natin binabalik. Hindi base sa kautusan kung bakit natin ginagawa, hindi base sa utos kung bakit natin sinusunod, hindi base sa utos na ating ginagawa, binibigay sa ating Panginoon, kundi dahil sa biyaya na tinanggap natin mula sa Kanya na atin namang binabalik. That's why ang tithes ay under ng grace, hindi under ng law o batas ng lumang tipan.
Ganun kadakila ang taong ito, mga kapatid, na kinilala ni Abraham ang kanyang pagiging isang saserdote. Hallelujah. At sa katunayan, hindi po basta-basta, hindi po pwedeng tumanggap ng ikasampung bahagi ang saserdote. Sapagkat ang pinakapunong pari ng saserdote, nakadesenyo lang sa templo. Amen. Hindi sila pwedeng tumanggap ng tithes o ng ikasampung bahagi. Ang pwede lang tumanggap ay yung mga Levita, kung kilala niyo po. Yung mga Levita sa Old Testament, mga tagapaglingkod din sila. Pero iba yung kanilang tungkulin sa saserdote. Amen. At ang mga Levita, meron tinatawag na Levitan tithes. Sila ang tumatanggap ng ikasampung bahagi, hallelujah, mula sa ating Panginoon tinanggap ng mga Israelita. Sa Leviticus ay nandoon ang kanilang kwento, nandoon ang kanilang istorya. Kaya nga nakakapagtaka, bakit si Melchizedek na isang ordinaryong saserdote na ng kataas-taasang Diyos tumanggap na ikasampung bahagi. Kasi meron siyang mensahe. Meron mensahe si Melchizedek, mga kapatid, hallelujah, sa panahon natin ngayon. Dahil si Melchizedek ay anino ng pagparito ng ating Panginoong Yesus. Amen. O bakit sinasabi ng Awit chapter 110 na ang iyong pagiging pagkasaserdote ay magpakailanman kasi darating ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Amen? Naniniwala po ba kayo? Amen. Sa katunayan, sa Hebreo chapter 7 din, mababasa niyo yan, mga kapatid, na ang pagkapari ng ating Panginoong Jesucristo, hallelujah, bilang pinakapunong pari sa saserdote, ay magpakailanman. Amen. Kaya kung binabanggit si Melchizedek sa Old Testament at binabanggit si Melchizedek sa Bagong Tipan, hindi talaga si Melchizedek yun. Yun ay pagpapakilala sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Kaya nakitaan ni Abraham si Melchizedek ng katangian ng isang pagiging Mesyas. Wala siyang pinanggalingan. Taglay niya ang kadakilaan mula sa Diyos at siya ay saserdote ng kataas-taasan ng ating Panginoon. Kaya bilang pagkilala ang masasapan ng palataya, pero yung kanyang pagkilala kay Melchizedek napakataas. Kung totoosin, mas mataas talaga si Abraham kay Melchizedek. Pero binabani ni Abraham yung kanyang pagiging ama sa pananampalataya dahil kay Melchizedek. Dahil nakikita niya ito yung Mesyas, hallelujah, na ipinangako ng Panginoon na darating sa kanyang bayan para iligtas sa kanilang kaluluwa tungo sa kapahamakan. Tungo sa kaliwanagan mula sa kapahamakan. Sa katunayan, sa Genesis chapter 14, bigyan si Abraham ni Melchizedek ng tinapay, hallelujah, at saro. Pamilyar? Amen. Tinapay at saro. Binigay ni Melchizedek kay Abraham. At ang sabi ng Bagong Tipan, itong tinapay at saro o dugo ng ating Panginoon na sumisimbolo, hallelujah, ito ang nagligtas sa atin. Kaya kung bakit binigay ni Melchizedek kay Abraham ang tinapay at saro, ay dahil gustong ipakita ni Melchizedek kay Abraham, darating yung biyaya mula sa Diyos, darating yung pag-asa mula sa Diyos, darating yung mabuting balita mula sa ating Panginoon sa pamamagitan ng tinapay, hallelujah, at saro o dugo, sa pamamagitan ng katawan ng ating Panginoong Yesus na mabubuhos sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng bawat isa ay mapatawad. Amen. What a good news. Praise God. Hallelujah. Anong klase mabuting balita iyon, mga kapatid? Praise God. Kaya ang tinapay na ito ay sumisimbolo, hallelujah, sa tinapay na walang libadura o tinapay na walang pampaalsa. Ibig sabihin, mga kapatid, tinapay na walang daya. Kaya ang ating Panginoon, siya ay walang kasalanan o nasumpungan man na anumang kasalanan sa kanyang katawan, wala. Kaya siya ay tinawag na tinapay na walang libadura o tinapay na walang pampaalsa.
walang kapintasan, o walang bahay ng anumang kasalanan. Sabi ng Biblia, bagaman siya'y tinukso, ngunit siya'y nasukungan na walang kasalanan. Amen? Amen. Naniniwala po ba kayo ng ating katawan, ating Panginoong Jesus na katawan ay walang kasalanan? Paano po kayo nakasiguro? Kasi kung naniniwalaan din siya ay makasalanan, bakit siya'y nagtubos ng ating kasalanan? Makasalanan pala siya. Pero yamang siya hindi makasalanan, sa langit para patapat magtubos ng kasalanan. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya nga kagaya ng sinasabi ni Poncio Pilato sa kanya nung siya'y dalhin ng mga Pariseo, Saduceo at Escriba, ang sabi ni Pilato, wala akong makita ang kasalanan sa taong ito. Amen. Amen? Dahil si Poncio Pilato, hindi niya kilala talaga ang Panginoon, pero sabi niya, wala akong makita ang kapintasan, wala akong makita ang kasalanan o bahid ng kasalanan sa taong ito. Sapagkat pinatunayan din ng Biblia, siya ay sinless o siya ay walang kasalanan. Sapagkat ililigtas niya ang maraming tao sa kamatayan ng kasalanan. Ililigtas niya ang maraming tao, haleluya, sa kabubit ng impyerno, na kung hindi magbabalik loob ang tao, na kung hindi tatanggapin ng tao ang anak ng Diyos, mapapahamak sila. Kaya ang sabi ng Roman 10:12, gaya na nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa, walang nakakatalastas, walang umaanap sa Diyos. Silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang na wala ng kasaysayan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Kaya ang tao, mga kapatid, haleluya, ay nawalay sa Diyos. At nung nawalay sa ating Panginoon, ito ang nangyari. Verse 16, parang dinaanan ng salot ng kanilang madaanan, hindi nila alam ang daan ng kapayapaan. Amen. Hallelujah. Praise God. Kaya dahil ang tao nagkasala, kahit anong hanap ng tao ng kapayapaan, magiging mailap. Hindi ito nakikita, kasi hindi ito nakikita ang mga kapatid sa mga salimutan luwain. Hindi ka makikita sa anumang bagay sa sanlibutan. Hindi ka makikita sa social media. Hindi ka makikita sa kapwa-tao. Ang kapayapaan galing sa Diyos. Amen. Maiintindihan ko ng tao pag siya nasa Diyos na. Maiintindihan ko ng tao kapag naglilingkod na siya sa Diyos. Hindi pala alak ang solusyon. Hindi pala barkada ang solusyon. Hindi pala Amen. ang solusyon. Si Kristo pala, hallelujah, ang solusyon sa kapayapaan. Praise God. Hallelujah. Kaya pagamat ang tao ay nawalay sa ating Panginoon, ang Diyos nag-offer ng kaligtasan para maging daan sa kapayapaan hinahangat ng tao. Kaya nabanggit ko ito kay Mr. Lalag, palit ni Tatay doon. Sabi ko sa kanya, hanggat ang tao hindi nagbabalik loob sa Diyos, walang kapayapaang mararanasan ng tao. Papayapa, saglit lang. Papayapa, isang linggo lang. Ilang araw lang. Ilang buwan lang. Pero babalik at babalik pa rin ang kaguluhan. Babalik at babalik pa rin, hallelujah, ang gawa ng demonyo. Dahil wala ang Diyos na namamagitan. That's why ang people, Hallelujah. mga nanay, tatay, si Kristo lang ang daan. Si Kristo lang ang katotohanan. Si Kristo lang ang buhay. Tungo sa kapayapaang nais natin. Hindi ito masusubukan sa relasyon nyo. Hindi ito masusubukan sa sino ang tao. Masusubukan ito sa Panginoon. Amen. Praise God. Kaya mali ang kapiran, Pastor. I feel safe sa kanya. No. Ibang safetyness yung kayang ibigay ng kaaway. Ibang safetyness ang kayang ibigay ng mundo. Ano sabi ng Panginoon, John 14:27? Kapayapaan ang binibigay ko sa inyo, hindi kayang ibigay. O hindi kaya ng binibigay ng sanlibutan.
Kaya huwag kayong matakot ang sabi ng ating Panginoon. Hindi lamang kaligtasan ng ating kaluluwa, mga kapatid, ang binigay ng Diyos sa pamagitan ng kanyang biyaya, kundi yung kaligtasan, hallelujah, may kasamang kagalakan, tagumpay, at kapayapaan. Amen. Nabanggit na ni Rosalie nakaraan sa Bible study, sa mga pagtitipon. Sabi hindi niya alam kung anong gagawin niya. Pinahugutan niya pa rin yung nangyari sa kanyang buhay. Sabi namin sa kanya, sabi ko sa kanya, ay, hindi lang ikaw ang nakaranas ng ganung bagay. Lahat tayo ay nararanasan ng ganun, nararanasan ng mga ganung bagay. Pero salamat sa ating Panginoon. Amen. Sabi ng Efeso chapter 2, verse 14 to 18, sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan. Amen. Dahil ang mga Hudyo at ang mga Hitil ay kanyang pinag-isa sa pamagitan ng kanyang katawan. Hallelujah. Yung tinapay at dugo na binigay ni Melchizedek kay Abraham. Yun yung katawan ng ating Panginoong Jesucristo na magkakatawan tao. Hallelujah. Amen. Para sa Hallelujah. kapayapaan ng ating buhay. Praise God. Pinawi niya ang alitan ng parang pader na nag-iiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautos ng pawag mga utos at alituntunin upang ang mga Hudyo at mga Hitil ay maging isang bayan na lamang at sa ganito ay maghari ang kapayapaan. Hallelujah. Sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, pinakasan niya ang kanilang alitan, pinagkasundo sila sa Diyos at pinagbuklod sa isang katawan. Kahit aparito nga si Kristo at ipinangaral niya ang lahat sa lahat ang magandang balita ng kapayapaan. Ng kapayapaan. Praise God. Ng Hallelujah. kapayapaan. Sa inyong mga hintil, sa kanila ng mga Hudyo, dahil kay Kristo Jesus ay kapwa nakakalapit sa presensya ng Ama sa pamamagitan ng isang Espiritu Santo. Hallelujah. What a good news, mga kapatid ko. Na si Kristo talaga ang naging dahilan ng kapayapaan natin. Amen. Mamaya gusto ko kayo bigyan ng patunay, mga kapatid. Hallelujah. Dahil sa dugo at katawan ni Kristo, Lord. Hallelujah. Salamat sa dugo, Panginoon. Salamat sa katawan. Amen. Hallelujah. Halapanan din, Panginoon. Hallelujah. Kaya pinakita niya Melchizedek kay Abraham na tinapay at saro, mga kapatid. Ay ito yung mensahe ng paparating na kaligtasan ng ating Panginoon sa kanyang bayan. At kasama rin tayo mga hintil na bibigyan ng Diyos ng kapayapaan. Kasi mula sa langit nakita ng Panginoon, hindi natin kaya, hallelujah, maging payapa sa ganang ating sarili. Marami na tayong pinuntahan, marami na tayong sinalihang activity, pero hindi nagkaroon ng kapayapaan ng buhay natin. Marami na rin tayong pinasok ang religion, pero hindi nagkaroon ng kapayapaan ng puso natin. Amen. Hallelujah. Hanggang sa huli. Nakita ng Panginoon, hindi relihiyon ang sagot, hindi pastor ang sagot, hindi ang tao ang sagot. Siya! Praise God. Para matapos na ang lahat, hallelujah, sa tao, pumasok ang Panginoon sa buhay natin. At salamat, tinanggap natin. Amen. Hallelujah. Hindi ba kayo masaya na maglingkod sa ganong bagay? Hindi ba kayo masaya sa ganong ginawa ng Diyos? Hindi mo ba kayo natutuwa? Hallelujah! Na mayroong Diyos na nagkatawang tao na matay sa krus para sa atin. Kaya alam ko walang dahilan para manghina ka sa pananampalataya. Walang dahilan para pabayaan mo ang ministry. Walang dahilan, hallelujah, para kalimutan mo ang Diyos. Okay lang mo mukha akong sirap sa inyo harapan ngayong umaga. Hindi ko lang kaya hindi itago, hindi ko kaya hindi express ang kabutihan ng Diyos, ang biyaya ng Panginoon. Hallelujah. God. Pero kapag Hallelujah. nakaramas ka ng biyaya, magiging baliw ka sa harap ng tao, magiging sa ulo ka sa tao. Hallelujah. Sabihin mo sa
Tandaan mo, pag nasubukan mo yan, magiging ganyan ka rin. Hallelujah. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya sabi ng Isaiah 7:6, sapagkat sa atin ipinanganak ang lalaki, sapagkat sa atin ibinigay ang bata, at ang pamamahala ay mahatag sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawagin Kamahanga, Makapangyarihan Diyos, Walang Hanggang Ama, Pangulo, Pangulo, Amen. Pangulo ng Kapayapaan. Hallelujah. Pag sinabing Pangulo, siya'y nakakataas, siya'y pinagmumulan, siya'y daluyan ng kapayapaan. Kaya yung batang pinanganak sa Bethlehem, hallelujah, hindi lang yung pinanganak para sa kaligtasan ng mga Hudyo, kundi para sa kapayapaan ng mga Hintil. Amen. Kaya nagtataka ibang tao sa atin sa mga Pentecostal, bakit kaya pa rin natin magpuri sa Diyos kahit may problema? Amen. Dahil din sa Panginoon. Dahil sa kapayapaan, bigay at dala ng Diyos. Hindi mo kaya pumalakpak, hindi mo kaya sumigaw basta-basta lang. Kung tao sa tao lang, hindi natin kaya. Pero dahil may kapayapaan ng Diyos na binigay sa atin mga kapatid, naging posible ang lahat. Hallelujah. Kaya si Melchizedek, ang anino ng ating Panginoong Jesucristo na darating. Siya ang pari ng kataas-taas ang Diyos, mga kapatid. At siya lang ang naging hari, at the same time naging pari. Hari na kataas-taasan, hari na tagapaglingkod. Sa lumang tipan, hindi mo pwedeng pagsabayin yun. Hindi mo pwedeng angkinin ng pagiging hari ang pagiging pari. Hindi rin pwedeng angkinin ng pagiging pari ang pagiging hari. Kaya nga, merong malaking mensahe ng buhay ni Melchizedek, bakit naging hari at naging pari, at bakit naging sacerdote ng kataas-taas ang Diyos. Kasi siya ang anino ng Panginoong Jesus na darating. Hallelujah. Dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Ngayon, ladies and gentlemen, young people, mga nanay, mga tatay, ito na ang utos ng pinakapunong pare. Are you ready? Amen. Ito na ang pinakautos ng pinakapunong pare. Kapit lang po. Hallelujah. Paparating na tayo sa climax. Sa highest point of the stories. Hallelujah. Ito na ang pinakautos ng pinakapunong pare. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Hebrews chapter 7 verse 2. Hallelujah. Kapitulo 7 talatang 2 ng Hebreo. Na siya namang binahagian ni Abraham na ikasampung bahagi si Melchizedek. Ang lahat na kung sasaysayin, una-una siya'y hari ng katwiran. At sa kahari naman, sa Salem na masaka makatuwid, o ibig sabihin ng hari ng Salem, hari ng kapayapaan. Amen. Nakita niyo po ba yung mensahe sa talata? Na siya ang binahaginan ni Abraham na ikasampung bahagi ng lahat na kung sasaysayin, unang-una siya'y hari ng katwiran at hari ng kapayapaan. Amen. Hari ng katwiran, hari ng kapayapaan. Sino nag-aasam ng kapayapaan? Amen. Praise God. Sino nag-aasam ng kapayapaan? Hallelujah. Sino nag-aasam ng kapayapaan? Si Melchizedek patay na. Praise sumunod kay Melchizedek. Namatay, pero muling nabuhay. Amen. Praise God. Hallelujah. Na siya ang binigyan ni Abraham na ikasampung bahagi bilang patriarka. At nung una,
Siya'y hari ng katwiran. Kaya ang pangalang Melchizedek, ibig sabihin, King of Righteousness. Amen. Hari ng katwiran. Amen. At saka naman naging hari ng kapayapaan. Si Melchizedek na hari ng Salem, si Melchizedek na hari ng nakahari ng katwiran, na nagahari sa hari ng kapayapaan. At nung dumating ang ating Panginoong Yesus bilang pinakapunong pari natin, mga kapatid, siya na yun mismo. Amen. Sanayin ko po ulit. Sino nag-aasam ng kapayapaan? Amen. Hallelujah. Praise God. Kapayapaan hindi nakabase sa pera. Kapayapaan hindi nakabase sa bagay. Kapayapaan hindi nakabase sa anumang bagay sa mundong ito. Hallelujah. Kapayapaan, alam ko nag-aasam ka ng kapayapaan na mula sa ating Panginoon, na kahit may problema, ayaw mong tumawa. Hallelujah. Na kahit may problema, ayaw mong magsimba. Na kahit may problema, ayaw mong manalangin. Hindi lang basta manalangin, kundi manalangin ng buong pagpapakumbaba. Manalangin ng buong pag-ibig sa ating Panginoon. Kapayapaan na hindi nakasalalay sa anumang social media. Kapayapaan na hindi nakasalalay sa anumang material na bagay. Kapayapaan na hindi kayang ibigay ng sino mang katabi mo. Amen. Alam ko nag-aasap ka ng kapayapaan, hindi kayang bili ng pera. Hindi rin kayang tapatan ng iba. Pero ang sabi ng Bible, bago yung kapayapaan, katwiran muna. Katwiran muna. Amen. Katwiran muna. Praise God. Yes! Nag-aasap ako, Lord, ng kapayapaan. Pero sabi ng Lord, wait, katwiran muna. Sige, gusto mo ng kapayapaan. Pero gusto ko mo ng katwiran. Maraming tao gusto mapayapa ang buhay. Gusto maging maayos ang buhay. Pero ayaw sumunod sa Diyos. Ayaw ng katwiran. Ang sabi ng Panginoon, Matthew chapter 6, verse 33. Unahin ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng bagay itaragdag ng Panginoon. Kaya kung nag-aasap ka ng kapayapaan sa iyong buhay, kapatid, kailangan mo muna ng katwiran ng Diyos. Kailangan mo muna magsisi ng kasalanan, kailangan mo mabautismo sa pangalan ni Jesucristo, kailangan mo magkaroon ng pananampalataya sa Kanya, at kailangan mo sumunod sa kalooban ng Diyos. Kasi ang kapayapaan hindi binibigay maliban may katwiran mo na. Ilan sa atin dito nag-aasam ng kapayapaan? Pero ayaw ng katwiran, meron ba? Gusto, napakahirap sumunod sa Diyos, napakahirap tanggapin ang gawain ng Panginoon, napakahirap yakapin ang gawain ang paglilingkod sa ating Diyos, mga kapatid sa Panginoon. Doon lang magkakaroon ng totoong kapayapaan. Pag nakilala mo yung hari ng kapayapaan at Diyos ng kapayapaan, doon ka lang lalaya. Amen. Hindi garantiya ang mga naglilingkod sa MCJC mapayapa ang buhay. Hindi garantiya. Kasi hindi naman lahat na nagsisimba sa MCJC may relasyon talaga sa Diyos. Hindi lahat ng taga-MCJC sumusunod sa katwiran ng Diyos. Kaya hindi makita ang kapayapaan sa buhay. Kaya kung gusto mo yung people, nanay, tatay, magkaroon ng kapayapaan sa ministry, sundin mo ang katwiran ng Diyos. Kung gusto mo magkaroon ng kapayapaan sa trabaho mo, sa pag-aaral mo, sundin mo ang katwiran ng Diyos. Magpagamit ka, sumunod ka sa ating Panginoon. Yakapin mo ang kabanalan, yakapin mo ang paglilingkod na hindi binibigay sa iba. Katwiran muna bago kapayapaan. Praise God. Gusto nyo ng pruweba? Sabi ko kayo na may pruweba ako. Amen. Sa mga baguhan natin, may pruweba tayo. Sa mga natihan natin, may pruweba rin tayo. Na bago dumating ang kapayapaan, katwiran muna. Ready na po kayo? Amen. Okay lang ba pag binanggit ko to?
Depende sa inyo, basta purihin nyo ang Diyos. Kayo po bahala kung tatalon kayo dyan. Kayo po bahala kung sisigaw kayo. Kayo po bahala kung papalakpa kayo. It depends on you, mga kapatid. Kung paano i-express ang pagpapasalamat sa ating Panginoon. Amen. Gusto niyo po ng pruweba Amen. para mas yakapin niyo yung katwiran para sa kapayapaan. Nandito ka, Ultra Family. Good. Amen. Naipilit, nandito rin ang Sordelia Family. Amen. Oh, amen. Sila ang patunay. Ilan sila sa patunay na bago ang kapayapaan, katwiran mo na. Amen. Kasi hindi basta-basta papasok sa bahay natin ang kapayapaan ng Diyos. Maliban papasukin mo natin ang Diyos. Ulitin ko, pangkapsol din yan. Hallelujah. Hindi papasok ang kapayapaan sa tahanan. Hanggang hindi mo muna papapasukin yung hari ng kapayapaan. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Oo, may problema pa rin. Pero napakalayo na sa atin. Amen. Kung may problema man ngayon, kahimla na lang sa problema natin. Dati problema ni nanay, marami. Ngayon, isa na lang. Praise God. Isang problema na lang. Hindi ba tumawa ng Diyos? Hindi ba mabuti ang Diyos? Ay, mga anak ni nanay, hindi ba mabuti ang Diyos? Na dating 14 o dating 15, ngayon isa na lang. Hindi ba mabuti ang Diyos? Na dumalaw ang kapayapaan dahil sinunod nyo ang katwiran ng Diyos. Hindi lang mga anak, pati mga apo. Hindi lang mga apo. Mga kapitbahay pa. Hallelujah. Amen. Hindi ba mabuti ang Diyos? Praise God. Palagay ko mabuti siya. Amen. Matagal yung proseso, pero solido. Hindi ba mabuti ang Diyos? At kayo Panginoon sa ministry. At kayo Panginoon sa gawain ng Diyos. At kayo Panginoon sa ministry. At kayo Panginoon sa gawain ng Diyos. At kayo Panginoon sa ministry. At kayo Panginoon sa gawain ng Diyos. Hindi ba mabuti ang Diyos? Praise God. Hindi ba mabuti ang Diyos? Ultra family pa lang yan. Wala pa tayo sa ibang pamilya. Hindi Amen. ba mabuti ang Diyos? At kayo family. Hindi ba mabuti ang Diyos? Praise God. Hallelujah. Sa Baptist family, hindi ba mabuti ang Diyos? Amen. Praise the Lord. Baptist family. Milyones, hindi ba mabuti ang Diyos? Yes. Kasote, family. Amen. Isa pa lang siya, pero ang Diyos, nagbibigay ng himala sa kanyang pamilya. Hindi ba mabuti ang Diyos? Amen. Hallelujah. Brother Raymond, Amen. hindi ba mabuti ang Diyos? Mag-isa ka pala ako. Amen. Pero sinasama rin pamangkin mo, pinsan mo. Yes. Kinikilos na ng Diyos. Praise God. Hindi ba mabuti ang Diyos? Hallelujah. Ilang pamilya pa lang yan. Nasa tagbay pa lang tayo. Wala pa tayo sa ibang simbahan. Hallelujah. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Palagi ko mga kapatid, sapat ng dahilan yun sa buhay natin para paglingkuran natin ng Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, hallelujah, at buong lakas. Amen. Palagi kong sapat na yung dahilan. Palagi ko hindi ko na kinakailangan pang pukpukin ang bawat isa sa pangaral. Alam ko meron na matibay kayo dapat panghawakan sa buhay nyo na binago kayo ng Diyos. Niligtas kayo ng Panginoon. Tinatawad ang inyong kasalanan. Binigyan
buwan ng kapayapaan. Hallelujah. Thank you, Lord. Ay, kahit alam ko, hindi na makapag-remind ng pastor nyo, humayo, hallelujah, magsimba, hallelujah, pumunta sa gawain, dapat meron kayong panghuhugutan sa buhay nyo. Dapat hindi kayo nagbubulag-bulagan basta lang sa kapiran ng Diyos. Gusto ko sabihin na may pag-ibig at pag-alang, hindi kayo nabibingi-bingihan lang sa kapiran, sa kalooban, sa pangailangan ng church, Amen. sa pangailangan ng mga tao sa labas. Kasi pumasok yung kapayapaan, hindi kaya solusyonan ng alat, hindi kaya solusyonan ng barkada, hindi kaya solusyonan ng microfinance. Amen. Kundi kapayapaan ang gagaling sa ating Panginoon na binigay sa atin. Hallelujah. Amen. Amen. Hindi po ba yan sapat na dahilan para paglikuran natin ng Diyos? Palagay ko sapat na yun, mga kapatid, sa ating Panginoon. Hallelujah. Huwag po kayo maniniwala sa kaaway na okay lang yun magsimba ka. Hallelujah. Huwag ka lang dumaluto sa paglago. Huwag ka lang dumating doon sa paglago. Okay lang magsimba ka, pero huwag ka lang magpagamit. Pag matanda ka na kasi bata ka pa. Huwag ka lang magpagamit kasi matanda ka na, lipas ng oras mo. Huwag po kayo maniniwala sa kaaway, mga kapatid. Yamang tumanggap tayo ng biyaya. Yamang tumanggap tayo ng kapayapaan. Ang buhay mo dapat, bata ka man na matanda, lalabingin ko ikaw ay bata. Paglingkuran mo ang Panginoon, sambahin mo ang Diyos, ibigin mo siya ng buong puso. Huwag mo siyang kalilimutan, huwag mo siyang ilalagay sa hulihan. Kasi kailangan ng Panginoon, hindi tayo nilagay sa hulihan. Lagi tayo nasa unahan, kasama ang Panginoon. Hallelujah. At my church, malapit ang matapos ang taon. Yung pananampalataya po natin, nawa hindi magtapos sa Panginoon. Amen. Lord, magtatapos ang taon, pero hindi yung kabutihan mo. Magtatapos ang taon, pero hindi yung katapatan mo. Hallelujah. Bagamat ang buhay natin ay bunga ng dating hindi pagtiwala sa Diyos, bunga ng dating hindi pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon, salamat, tinuruan pa rin tayo ng tama at binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na gawin kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Yun ay ang paglingkuran siya. Amen. Sa Sunday po, the next Sunday, paunahin ko na, wala ako dito, mga kapatid. Dalangin ko yung mga nakikita ko ngayon, makita ng bawat isa. Dalangin ko sa Panginoon, masigla kayo nagpupuri sa Diyos, masigla kayo nagpapasalamat, masigla kayo pumapalakpak, masigla kayo sumasayaw, sumisigaw ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Hallelujah. Kung ano naman po kayo ngayon, nawa sa mga susunod na araw, susunod na panahon ng buhay natin, ganun pa rin tayo. Kasi kung pabago-bago tayo, talagay ko mga hindi totoo yung tinanggap natin sa Panginoon. Oo, dapat may nagbago, pero hindi dapat pabago-bago. Kung nagbago ka mula sa dati, ngayon bago na, dapat doon na talaga. Hindi ka na umuurong, hindi ka na bumabalik. Nananatili ka sa tama, nananatili ka sa mabuti, sa bagay na kalooban ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, tandaan mo to, young people. Tandaan mo to, nanay, tatay. Pag wala ang katwiran ng Diyos, walang kapayapaan dyan. Amen. Tandaan mo yan. Umalis ka sa Diyos, ikaw ang mawawalan. Umalis ka sa presensya ng Diyos, ikaw ang mawawalan. Umalis ka sa kalooban ng Diyos, ikaw ang mawawalan. Unang-una masaya pa yan. Unang-una okay pa yan. Pero mamamalaya mo ka pa, nagpapatuloy ka, parang pagod ka na hindi mo maintindihan. Amen. Kasi may mga pagod na hindi dahil may ginawa kang trabaho. May mga pagod na hindi mo sinunod ang kanyang plano. Amen.
Alam na yan na may mga asawa ngayon. Alam na yan na mga matatanda ngayon. Na kung wala ang paggabay ng Diyos, napakahirap. Na kung wala yung pagsama ng Diyos sa desisyon natin, mahihirapan tayo. Amen. Na kung yung plano natin wala doon ang Panginoong Jesucristo, maninimbang tayo. Amen. Kaya alam mo, kapag kasama mo ang Diyos at ang kanyang kapayapaan, wala kang dapat ikatakot. Gawin mo yung tama. Hindi mo gagawin kasi meron kang tama. Gagawin mo yung tama. Amen. Amen po. Umaasa ako kahapon sa mga nakatin natin mga nanay, magiging aktibo kayo sa gawain ng Diyos. Magiging katuwang kayo sa hangarin ng Panginoon, sa misyon ng Panginoon, na magligtas, mag-alaga ng kaluluwa sa lugar nito. Hindi lang mga nanay, mga tatay din, at lahat tayo. Kasi mawawala ng saysayang yung paglilingkod, ang iyong pagsamba, kung hindi naman nakikita sa iyong buhay na taga-aktibo ka. Kaya sa mga musician na aking kasama, sabi ko dapat pagka kayo ay tumutugtog, kayo ay papaawit sa Panginoon, dapat soul winner din kayo. Dapat hindi lang kayo kumakanta dito, dapat hindi lang kayo tumutugtog dyan, kayo rin yung number 1 taga-aki ng kaluluwa. Amen po. Dapat kayo yung numero 1 nakikita na nanalangin sa Panginoon, kayo yung numero 1 lumalapit sa Diyos, kayo yung numero 1 nagpapakumaba sa presensya ng ating Panginoon. Yamang ginagamit ka sa gawain ng Panginoon. It's not our ability, but His capacity. Hindi ito sa ating galing lang. Ang Diyos na ito hindi nagbubunga, hindi nag-uugat dahil sa galing ng sino man. Wala tayo nun. Amen. Hindi natin pwedeng asahan yun. Lahat tayo hindi perfecto. Palpak tayo lahat. Ang inaasahan ng Diyos sa iglesia ito, ang inaasahan ng Diyos sa kanyang mga anak na nagbalik loob, naglingkod sa Kanya, ay yung puso handang maglingkod. Kaya napansin niyo ba sa 12, wala siyang piniling professional? Maliban kay Pablo. Pero sa 12 disciple, lahat doon mangingista halos. Kasi ang kaharian ng Diyos hindi pa pwedeng manggaling sa karunungan mo. Kailangan manggaling sa anointing ng Diyos na ipapadaloy sa puso mo. Amen. Kaya pag may anointing ka ng Panginoon, hindi ka dapat nagreklamo kung inuutusan ka sa anong bagay. Hindi ka dapat nagbibilang ng trabaho. Hindi ka dapat nagbibilang ng oras. Kung may anointing ka ng Diyos. Amen. Amen. Kundi sinasabi mo, Lord, salamat opportunity ito para lumago ako. Salamat opportunity ito para magamit mo yung buhay ko, Panginoon. Loobin ng Diyos mamaya, may mababautis mo tayo ng dalawang kaluluwa. Sabi ko kay Tatay Jaime, kahit wala akong damit panloob, okay lang. Hindi ko naiisipin yan, naisipin ko yung kaligtasan ng kaluluwa mo. Praise God. Pumayag na sila mamaya mag-asawa. Wala pong problema sa akin, mga kapatid. Hallelujah. Ganon kahalaga kapag sinusunod natin ang katwiran ng Diyos. Naalala niyo ba yung Sodoma at Gomorrah? Sabi ni Abraham, Lord, kung meron pang 50 matuwid dyan, igugunahan na ba? Alang-alang sa 50, hindi. Alang-alang sa 40, hindi. Alang-alang sa 30, hindi. Alang-alang sa 20, hindi. Lord, huli na lang 10. Alang-alang sa 10, hindi. Kaso lang, hindi sila mabot ng 10. Ganon kahalaga sa Diyos pag may tumutapat ng katwiran. Papapalain ng Diyos yung nagmay. Amen. Kaya dapat sa mga taga-dagmay na binautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo, hallelujah. Binabautismo ng Holy Ghost, mga kapatid. Dapat tayo ang una nakikita ng mga taong lumalakad sa totoong katwiran, sa totoong kapanalan. Amen. Hindi dapat sila na nasa labas. Tayo na nasa tamang paglilingkod dapat. Amen. Kasi kung gusto nila tayo, akala ko ba nandiyan ang katwiran ng Diyos? Kaya nawa mga kapatid, pagsabi nga sa katabi, huwag nang matigas ang ulo.
Ang problema mga kapatid, hindi lang bata ang matigas ang ulo, pati matanda, pagkatagas kang kayo. Amen po. Pagsabi sa katabi ulit, huwag na matigas ang ulo. Kahit matigas ang ulo, ang bunbunan, huwag matikasin ang ulo. Sunod tayo sa Panginoon, mga kapatid. Nahati mo ba? Hahayok ka dyan, may nasasabi sa iyo tao? Masisikmura niyo ba yun, mga kapatid? Magbabasa ka ng Biblia. Uy, ang binabasa mo, hindi pa rin naintindihan. Tuloy ka ba? Sakit yun. Mahirap yun. Pero pag ito, yung binabasa mo, ginagawa mo rin, nakikita sa buhay mo, ang sasabihin ng maraming tao, Pastor, anytime. Brad, anytime. Balik ka. Balik kayo. Maniniwala ang tao. Iiyak ang tao. Sa kapiran ng Diyos. Na nakikita sa buhay natin, mga kapatid. Naungusap po ako sa sino man sa atin. Sa pangkalahatan na naglilid ko sa iglesia ito, mga kapatid. Huwag mo pong hayaan tumigas ang iyong puso. Huwag mo hayaan tumigas din ang iyong ulo. Sumunod ka sa ating Panginoon. Gusto ko sabihin na may pagkalang papapakumaba o mas matanda kayo sa akin halos. Pero bilang pastor na pinagkatiwala sa inyo ng Panginoon, sasabihin ko ito mga kapatid na may pagkalang. Sundin natin ang kalooban ng Diyos. Amen. Huwag matigas ang puso. Huwag matigas ang ulo. Amen. Amen. Nasa huling araw na tayo. Napakarami mandaraya ngayon. May kaaway na ginagamit may mga tao ginagamit ang kaaway para linlangin tayo sa malituro at maling aral. Pero salamat sa Panginoon na kapit na kasama tayo sa lambat ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Kung gusto mo ng kapayapaan, kailangan may pagsasisi ng kasalanan. Kailangan may pagtitiis. Kailangan may pananalamin. Kailangan sumasama tayo sa prayer and fasting. Kailangan yung ating araw-araw na pagbabasa ng Biblia sa ating Panginoon. Hallelujah, ay nandoon. Kailangan may araw at oras kayo na pagbabasa ng Biblia. May oras kayo ng pananalangin sa Panginoon. May oras kayo ng Facebook, yes. Pero may oras din kayo na pagbabasa ng Biblia. May oras kayo sa Facebook, yes. Pero may oras din kayo ng pananalangin sa Panginoon. Dapat hindi na nakalimutan lumulog kayo sa Panginoon. Humingi ng karunungan sa school. Humingi ng karunungan sa trabaho. Kailangan may panahon tayo sa ating Panginoon. Lord, itatali mo kami, Panginoon. Gawain mo kami. Mission mo sa buhay namin. Makita sa buhay namin, Panginoon. Ito po kami natira sa puso mo. Medyo masakit lang ito. Pero kami ito kami natira sa puso mo. Gawin mo kami sabi ng setan ng ating Panginoon tinuturo ko. Kasi kung kaya man ang pastor, ito ako makinig dyan. Ito rin sasabihin niya malamang. Amen. Amen. Kahit Sunday school teacher lang, ako upo dyan, ito, kayo magtuturo, alam ko ito rin sasabihin niyo mga kapatid. Amen. Hallelujah. Sabi ko nakaraang linggo, hindi tayo hinahatulan ng setan ng Diyos. Iniingatan tayo sa paghatol na gagawin ng Diyos kung tayo susunod. Amen. Hindi na mahatol ang Panginoon. Kung nakahatol talaga ito, bakit may mga lumaya? Masasabi lang ng tao, hinahatulan siya. Pag hindi niya naiintindihan yung pagtawag at kalooban ng Panginoon. Doon lang masasabi ng tao yun, mga kapatid. Pero yamang, pag naramdaman mo ginatawag ka ng Panginoon, pag binubuksan mo yung puso mo sa Diyos, mararamdaman mo hindi ka hinahatulan. Nililigtas ka ng Panginoon sa kapahamakan. Amen. Amen. Talapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya kapayapaan ang gagaling na sa Panginoon yan. Sa katwiran ng Diyos. Amen. Kaya dapat nyo maintindihan. Hanap kayo ng hanap ng kapayapaan. Nagkapi na kayo sa lahat-lahat. Di pa rin kayo nagpayapa. Nagpakasyon na kayo sa Boracay. Nagpakasyon na kayo sa Mariposa. Nagpakasyon na kayo sa Duli. Nagpakasyon na kayo sa Mangas Pool. Hindi pa rin kayo nagkaroon ng kapayapaan. Nag-joyride na kayo lahat-lahat. Hindi ka pa rin pumayapa. Kasi nga wala yun doon. Ang kapayapaan na nanggagaling sa Panginoon. Amen. Sa pagsunod sa Panginoon. Amen. Sa pagsunod sa Panginoon. Sa pagsunod sa Pagpapasya
nakasakop sa kanyang kalooban. Hanggat napapagibabaw ka sa kalooban ng Diyos, hindi ka papayapa. Mapapagod at mapapagod ka lang. Amen. Konting problema lang, ayaw ka agad. Hindi ko minamasama ang problema niyo mga kapatid. Pero konting problema lang, ayaw ka agad. Kasi wala ang kapayapaan ng Diyos. Paano na lang pag may mabigat ng problema na nangyari sa buhay? Pakitakwil mo lang, Panginoon. Amen. Ito yung bagay na hindi ko gustong ilihim sa inyo. Kung gusto nyo ng kapayapaan, nanay, tatay, ang people, sumunod kayo sa katwiran ng Diyos. Matthew 16:24 sabi kanina, kasi naman ibig sumunod sa akin, tanggihan ang kanyang sarili, pasalin ang kanyang krus araw-araw, at sumunod sa akin. Paunahin po mga kapatid, pero yung pastor dito hindi nang loloko ng tao. Paunahin po, kahit masakit ang katotohanan, hindi po nang loloko ng tao, pastor dito. Wala rin akong planong lokohin ng tao. Kaya kahit nung ako'y na-destino sa lugar na ito, hindi ko tinignan yung lugar. Sabi ko, bukid to ah. Alam niyo na minsan katwiran ng mga pastor. Pag bukid. Sabi nila, below poverty. Masakit sabihan. Masakit isipin. Ano? Pag bukid, below poverty kagad. Hindi ko tinignan yan mga kapatid. Tingnan ko, Lord, alam ko dito mo ko gagamitin. Amen. Amen. Dito mo ko gagamitin. Hallelujah. Sundin natin yung kapiran. Sasabihin ko to kasi naranasan ko naman ang sumuway sa kalooban ng Diyos. Ang hindi marunong, hindi makinig sa kalooban ng Diyos. Naranasan ko rin mawala ng kapayapaan. Pero salamat na nagsimula kong humakbang at manindigan. Purihin ang ating Panginoon. Nagbago ang lahat. May mga problema, pagsubok, dumating. May mga nang backstab, may mga nang husga, may mga hindi sumuporta, may mga nang misinterpret. Pero salamat sa Diyos na natili pa rin ako nakakapit. Amen. Kapag ikaw'y humahawak sa kapiran ng Panginoon, kaya kang siraan, pero hindi ka kayang sirain. Amen. 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 Kaya kang siraan, pero hindi ka kayang sirain. Kaya, ganyan ka lang. Ganyan lang ka lang. Sisiraan ka lang. Pero hindi ka kayang sirain. Huwag kayong magtakot. Kung may nakita pagkakamali sa inyo ibang tao, siraan kayo, gamit yun. Huwag kayo papayag mga kapatid na sirain kayo, gamit yun. Amen. Amen. Sisiraan man kayo, okay lang, hindi nyo makontrol yun. Pero huwag kayo papayag, sirain mismo yung pananampalataya niya. At tanggalin yung paglilingkod ko sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Yakapin natin yung pagbabasa ng Biblia. Yung pananalangin natin, yung devotion natin sa ating Panginoon. Para laging positibo ang buhay at hindi negatibo. Para hindi ka tamarin sa pagsamba, para hindi ka tamarin sa pananalangin. Hindi niyo parapasin, parang halos connected yung ating Sunday school at preaching. Para hindi ka tamarin sa paglilingkod mo sa ating Panginoon, sundin mo ang katwiran ng Diyos. Amen. Bago ko magtapos, ang sabi ng survey, 70% ng tao sa mundong ito, sabi nila, mas stress sila ngayon kaysa noon. Sa mga nakaabot ng mga 90s dito, 70s, 80s, 90s, mga kapatid. Di ba okay pa yung buhay noon? Kalmado lang. Kaysa ngayon. Oo, mas malakas kumita ng pera ngayon. Pero mas matindi yung damage sa pamilya. Mas madali nakakapasok ang kaaway sa buhay ng tao. Napansin niyo ba yun nung wala pa kayong cellphone? At nung wala pa kayong social media, nung maliliit pa kayo, nung mga bata pa kayo? Di ba kalmado lang ang buhay? Walang masyadong Amen. stress? Eh nung pumasok na itong mga cellphone ngayon, at napaliw ka ngayon,
Nagpa-install pa kayo ng Wi-Fi. Bumibili pa kayo ng voucher. Doon na nagsimula lagi, stress ako, pastor. Nangihina po ako, pastor. Bakit? Kasi malamang, kahit hindi mo sabihin sa akin, hindi mo nasusunod siguro yung katwiran, kaya walang kapayapaan. Praise God. Pag ito kasi talaga na walang sa eksena, mawawala ka rin sa kanyang presensya. Hallelujah. Ready ko ha? Pang-capsule dito. Pag nawala talaga siya sa eksena, ang Diyos at yung kanyang katwiran, alam nyo na yun, pag wala ka ng time, pag wala ka ng panahon, mawawala ka rin sa kanyang presensya. Hindi tayo umalis siya. Kasi umalis ka. Ang Diyos lagi nandyan. Sabi ng Santiago chapter 4, lumapit kayo sa akin at ako'y response agad. At ako'y lalapit sa inyo. Amen. Amen. So minsan hindi siya malapit kasi malayo ka. Ilalayuan mo yung dapat mong, ito problema sa atin, pang-option nito eh. Inaalala natin dapat nating kinakalimutan, inakalimutan naman natin dapat nating inaalala. Basa, ay, sa cellphone na lang ako. Diretso Facebook. Okay lang, kung may Bible ka doon, nagbabasa ka talaga ng salita ng Diyos kagaya ng tatay ko. Pero kung Facebook, ay napindot ko, Messenger, okay lang yan. Mga kapatid sa Panginoon, kaya mailap ang kapayapaan, lagi ka nasa stress eh. Kaya lagi ka nade-depress. Kaya lagi ka nawawala. Kasi may nawawala. Kung maaga lang po kayo din sa simbahan, nakikita niyo talaga mga itsura ng mga kapatiran pag pumasok kayo dito mga kapatid. Kaya maintindihan niyo ko kung bakit kaya ito yung hugot ko lagi pagkata umaga. Puriyatin ang Panginoon, hallelujah, hallelujah. Kaya maintindihan niyo po kasi grabe, makita niyo talaga dito pag kami-kami lang, grabe lulungkot ang mga mukha. So, problemado eh, rugado eh. Problemado po, sorry. Problemado o sadyang wala kang inunang katwiran? Kasi lahat naman problemado, di ba? Ilan na sa atin dito, halos puyat eh. Pero bakit ang iba lang? Sige, praise God, hallelujah, praise ang Panginoon. Energetic naman. Pakisabi nga sa kapwa mo yung people, kakaselfon mo yan eh. Naka-cellphone mo yan. Wala ko cellphone. Hindi na tayo sa mga nanay tatay kasi hindi naman sila masyadong cellphone. So mga yan people talaga yan eh. Kakaselfon nyo yan eh. Lagi kayong pagod, lagi kayong stress. Tinan nyo ha. Expose ko lang yung kasinungalingan ng mga young people. Expose ko lang. Sabi nila, wala daw silang panahon manalangin. Wala daw silang panahon magbasa ng Biblia. Tama? Pero kita mo, green yung messenger. So ano ginagawa mo? Tingin ko lang ha. Hindi naman ako nag-uus ka agad. Tingin ko lang. Baka mas may time ko mag-wifi. Come on. Ang alam ko, pag sinabing walang panahon, ang alam ko pag sinabing walang panahon, busy talaga yan. Ni mag-cellphone, walang time. Ni mag-chat, walang time. Yun talagang walang panahon kasi nga busy siya. Busy. Nga. Hallelujah. Pero tula ako pag naka-green eh. Hindi, pastor, nagsisearch ako ng huwag mo kumuskaan, pastor. Nag-research ako sa aking exam. Ano yung dami ng espiritu ni Manolito na yan? Yun kunwari. Oo, ako magbabasa na ako ng Bible. Mananalangin na ako. Oo, sasama na ako sa kawain ng Diyos. Ako pa ba? Kayang-kaya ko yan. Dami ng ganun ngayon. Hindi mo naman naman kung nagsasabi ang totoo. Hallelujah. Amen. Amen. Gusto tayo palayain ng Panginoon ngayong umaga. Amen. Magmumula sa karanasan, alam mo yan. Hello po. Sa karanasan, alam mo yan. Ang kapayapaan nagmumula sa kanyang katwiran.
Sabayan pa natin ang Biblia. Ang kapayapaan nagmumula sa kanyang kapiran. Amen. Anong gagawin mo ngayon? Anong gagawin mo ngayon? Sunod tayo. Amen. Para pag next week na, Pastor. Baldado kasi nirogado ng kaaway. Stress sa pag-aaral, stress sa financial, stress sa kapitbahay, stress sa anak, stress sa mukha. Dami. Kaya nung linggo, kahit ano sabi mo, kalapahan natin ng Panginoon. Hindi na makaya kasi nasagad na yung pagod. Church, mga kapatid sa Panginoon, kahit nakatawa tayo, gusto ko kayo encourage mga kapatid. Kung naniniwala kayo na ang gawain ng Diyos ay lugar ng presensya at kalakasan ng Panginoon, dapat may magbago paglabas natin. Dapat may magbago paglabas natin. Amen. Hallelujah. Magmumula ang kapayapaan sa kanyang kapiran. Tayo po lahat ay tumayo mga kapatid.